Kuhang-kuha niya talaga yung tinuro ko. Hindi naintindihan ni Kuya. Erev to mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta ang mga holidays? Kumusta ang mga bagong bakasyon? Maganda sa Pilipinas daw, sabi ni Kuya. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O God, sa oras na ito, na minsan pa, O Diyos, ay tinipon po ninyo ang inyong pong iglesia, O God, sa lugar na ito, upang amin pong mapapurihan, O God, ang inyong pong pangalan, masamba ka, O Diyos, at makinig, Panginoon, sa inyo pong mga salita, O Diyos, sa gabi po na ito. Dalangin po namin ang patuloy, O Diyos, na pagtuturo po ninyo sa amin. Ang inyong lingkod ay kulang sa kaalaman, O God. Kung kaya't patuloy na dalangin po namin, O Diyos, ang inyo pong pagtuturo, ang inyo pong pagkilos, ang inyo pong paggamit, O God, sa buhay, O Diyos, ng inyo pong lingkod, Panginoon, upang maibahagi, O Diyos, ang inyo pong mga salita. At kayo nga yung makita, O Diyos. Linisin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagsalansang, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng mga hindi po namin ginawa, O God, na dapat namin gawin, Panginoon, upang sa oras na ito ay malaya po naming matanggap, O Diyos, ng may kapakumbabaan, O God, ang inyo pong mga salita. At sa inyo po namin itinitiwala, O God, ang lahat. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, na ang inyo pong mga salita ay tunay na maging courage, O God, sa lahat ng mga makikinig nito, Panginoon. Mag-rebuke, O God, at magbigay, O Diyos, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po namin itinitiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastora, pwede pong pakipatay po yung echo. Parang may nanggagaya sa akin eh. So, harap to po mga kapatid, at patuloy po tayo sa pag-aaral sa salita po ng Panginoon. At salamat sa opportunity na minsan pa makatayo sa pulpit po na ito. And every time na nag-stand po ako dito, lagi po talaga akong kinakabahan. Hindi lang ninyo nakikita. Pero nanginginig talaga yung aking mga tuhod. Ate Pilina, ikaw mag-translate kay Kuya. Ayan, nanginginig po yung aking tuhod, pero tayo po ay patuloy aalay ng ating buhay para po sa Panginoon. Doon po sa ating mga inawit po kanina ay ang gaganda po ng mga lyrics po nito na kung titignan po natin ay parang akma siya dito sa ating pong mga pag-aaralan sa gabi po na ito. So, allow me mga kapatid to read yung ating pong scripture sa gabi po na ito. At ito po ay matatagpuan sa Mark 14. Marcos 14 verses 66 to 72. Konti lamang po siya. Konti lang siya. Sabi dito, samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret. 68, ngunit nagkaila si Pedro, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, ang taong ito'y isa sa kanila. At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka nga sa kanila, taga Galilea ka rin, hindi ba? 71, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan, sagot ni
Pedro. Siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilaok ang manok, ng 2 beses, 3 beses mo akong ikakaila. Nanlungo siya at nanangis. So itong kwento po na ito mga kapatid, it is a very sad story. Kung atin pong nanamnamin, kung atin pong titignan. It is a very sad story. Kasi makikita po natin dito na merong isang tao na katulad po nitong si Peter, isa siyang disipulo ng Panginoon, isa siyang apostle ng God, and for the period of 3 years, kasama po niya ang Panginoon, kasama siya na naka-witness doon po sa mga miracles and wonders ng Lord. Kasama siya doon sa pagbibigay ng healing sa mga tao, nag-a-assist doon sa mga tao, lahat ng mga may sakit, lahat ng mga may karamdaman ay pinagaling ng Panginoong Hesus, and he witnessed it. Kasama din siya doon sa mga disciple or doon sa mga apostles na sinent out ng God upang gampanan, di ba? Upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, mag-heal din sa mga tao. Marami po siyang mga na-witness na miracles and wonders ng Panginoong Jesus. No? Kahit yung sinabi ni Jesus, di ba na, kahit yung pag-provide ng Lord ng napakarami pong mga pagkain na hindi po naubusan, di ba, sa dami po ng mga tao, he witnessed it. Kahit yung pagkuha niya ng isda sa dalampasigan, no, doon sa ilog ng Galilea, para lang meron silang maibayad na buwis kay Cesar. Nakita niya yon. Alam niya yon. Ang dami po niyang mga experiences with the Lord. He even listened to Jesus when Jesus is preaching about the kingdom. He witnessed also this Peter na nabasa po natin, he witnessed also the miracle of God nung siya po ay lumakad sa tubig. Di ba? Nakita niya yon. Sabi pa nga niya, di ba, sa sarili niya na, kung talagang ikaw yan, Jesus, sabi niya, hayaan mong makapaglakad din ako sa tubig. At naranasan niya yon, naglakad din siya sa tubig, di ba? Lamang ay nagkaroon po siya ng takot dahil nakita niya po na may mga malalakas na hangin, di ba? Hindi siya, tumingin siya doon sa hangin at siya po ay lumubog. Pero na-witness din niya yung paghango ng God sa kanya, yung pag-help sa kanya, di ba, ng Panginoon. And this Peter is also the leader of the apostles. Siya talaga yung makakakitaan natin na talagang isa sa mga talagang inner circle ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa Panginoon. Nagmamahal siya. Sa Lord, may tumatawag na nagmamahal sa akin. I just called daw to say I love you. Ayun. At itong si Peter, mga kapatid, siya po yung nagsabi na, sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Sabi ni Peter, hindi kami aalis, Lord. Kung aalis kami, saan kami pupunta? Diba? Ikaw yung Diyos, ikaw yung Misaya, ikaw yung inaantay namin, ikaw yung magbibigay sa amin ng buhay. Diba? Sabi niya. Tapos ito din Peter na ito, mga kapatid, nung papunta po sila sa Jerusalem, siya yung nagsabi, hindi mangyari yan sa iyo, God. Sabi niya, di ba? Sabi, magkandamatayan man kami, hindi namin papayagan na mamatay kayo. Di ba? Ipagtatanggol namin kayo. He was the spokesman of the disciple. Grabe yung kanyang pagmamahal sa Lord. Lagi siyang nandyan nung pumunta sila sa Mount Tabor, nung nagbagong anyo ang Panginoong Hesus, kasama siya doon. Siya pa nga yung nagsabi, di ba, na, ang tawag doon, ipagtatayo ko na ba kayo ng inyong,
di ba, ng inyong lugar, sabi niyang ganon. Ang dami po niyang mga ginawa. At siya rin po yung disciple, mga kapatid, na sabi niya, sabi ni Jesus, magsisitakbuhan kayong lahat. Di ba, sabi niya, sa gabing ito, magsisitakbuhan kayong lahat. Sabi niya dito sa verse 27 na pag-aralan natin last Saturday, sinabi niya sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Diba? Hindi ko po kayo iiwanan, Lord. Grabe yung kanyang self-confidence. Grabe yung kanyang pagtitiwala, di ba, sa kanyang sarili. So, anong nangyari dito po sa verse 66 to 72 na ikinaila po niya ang Panginoon? Di ba? Anong nangyari, Peter? Bakit nagkaganon? And Peter is a picture of all of us. Diba? Inalaw ito ng Panginoon na makita natin ng isang mananampalataya, isang nagmamahal sa Panginoon, isang on fire sa Lord. May pagkakataon na pwede po siyang mag-fail o mag-fall. May mga instances na ganon, di ba, sa buhay po ng isang tao, na hindi po niya pinipili ang Diyos. Hindi na niya prina-prioritize, di ba, ang Panginoon. So, bibigyan tayo ng lesson nitong si Peter kung papaano po natin maiiwasan ang mag-fail. Kung papaano po natin maiiwasan ang makalimot sa Panginoon. Diba? Kung paano po natin maiiwasan na ikaila ang Panginoon. So probably, sasabihin natin, hindi ko naman ikinakaila ang Lord. Diba? Na kilala ko naman siya. Naglilingkod naman ako sa Kanya. Diba? And Peter will give us a very good lesson regarding sa Kanya pong pag-fail, diba, sa Panginoon. So, una sa lahat, di ba, mga kapatid, makita po natin na ang isang naging problema nitong si Peter, he boasted too much sa Panginoon. Di ba? Hindi. Matapang ako. Papatunayan ko yan sa iyo, Panginoon. Kaya nung hinuli si Jesus sa Garden of Gethsemane, anong ginawa ni Peter? Nilabas niya yung kanyang tabak at pinuntirya yung liig ng alalay ng high priest. Actually, hindi tainga yung kanyang puntirya doon. Sino yung pupuntirya sa tainga, di ba? Yung liig yun, nakailag lang yung si Malchus na servant ng high priest. Grabe yung kanyang pag-boast, di ba, na malakas ako. Hindi ako magkakamali. Kahit isama mo ako sa mga unbeliever, hindi ako matitinag. Diba? Hindi ako mai-impluwensyahan sa kanila. Kahit umattend ako sa mga pagtitipon nila, hindi ako mawawala sa Panginoon. Diba? Sounds familiar? Diba? Sa bawat isa po sa atin. May mga pagkakataon na ganon. Kaya nga sinabi ni Peter sa kanyang libro, natutunan ko, sabi niya, na huwag kang magmalaki na ikaw ay malakas. Umasa ka sa Panginoon. Diba? Laging ang pag-asa mo ay dapat titignan mo, diba, na sa Panginoon. Pangalawang pagkakamali po nitong si Peter, mga kapatid, he listened too little. Hindi siya nakikinig sa Panginoon.
On the way pa lang sa sa Jerusalem, sinabi na ng Lord yun sa kanya. Kaya nga nakatanggap siya ng isang salita na hindi niya magugustuhan. Get behind me, Satan. Sabi ni Jesus, 'di ba sa kanya, kasi he was trying to prevent the Lord doon po sa ganap niya, 'di ba, sa kanyang tungkulin. Hindi siya nakikinig sa Panginoon. Busy siya sa maraming bagay kasi alam niya, 'di ba, na alam mo yun, overconfident siya sa Panginoon kasi he witnessed a lot of things, 'di ba, sa Lord. Sinabi niya, 'di ba, na magkawatak-watak kayo, sabi ni Jesus, pero sabi niya, kahit na po kayo iwanan ng lahat, hindi po kayo iiwanan. Para sinasabi niya dito kay Lord, Lord, alam ko, very powerful ka. Alam mo yung lahat ng bagay, 'di ba? Alam ko na nakakapag-perform ka ng miracles. Pero sa punto na ito, Lord, nagkakamali ka. 'Di ba? Kasi hindi kita iiwanan. Ipagtatanggol kita. Hindi niya tinatanggap yung salita ng Panginoon sa kanya. Sinasabi niya na, hindi, magkakamali ka talaga, Panginoon, kasi patutunayan ko sa sarili ko na mali ka. Dahil ipagtatanggol kita, hindi kita iiwanan. Hindi siya nakikinig, di ba, sa Panginoon. And dito sa verse 32, bago yung kanyang downfall, mga kapatid, marami pang, maraming mga bagay na ano bang Ilocano? Ano bang Tagalog ng downfall? Bago siya bumagsak. Yan. Bago siya Sino po sa inyong mga Ilocano, mga kapatid? Wow, ang dami. Lahat tayo mga mga Ilocano, no? Bago siya bumagsak, mga kapatid, marami na pong naging warning sa buhay niya. At yung pangalawa, sabi ni Jesus sa kanya, 'di ba? Dumating sila sa lugar na tinatawag na Gethsemane. Sino na po sa inyong nakapunta sa Gethsemane? Yan. Sino pa ang mga hindi nakapunta? Ipupunta natin. Ayan, sige. Ayan, sige, ipupunta natin, no? Pupunta natin. Diyan naman si Ate Pilina. Anytime, di ba? Ayun. Sabi ni Jesus sa kanila, kasama niya yung mga ibang alagad, yung inner circle ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanila, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Pinapaupo lang sila, mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus sa kanila na, samahan niyo ako sa pananalangin. 'Di ba? Pero sabi niya, maupo kayo dito, maupo. Maupo kayo dito habang ako ay nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Laging nauuna itong si Peter. Kasi si Peter siya yung tipong sama ako, Lord. Sino sa inyo yung ganon? Ako yun. laging si sama. Di ba? Pag nakarinig, uy, sama ako. Di ba? Ganon si Peter. No? Laging sama ako, Lord. Kaya lagi siyang sinasama ng God. Lagi siyang available kasi sa lahat ng sa lahat ng gagawin. Di ba, ng Panginoon. Kasi lagi siyang nangunguna. Sabi dito, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. So kung titignan natin yung command sa kanila ng God, maupo kayo rito, sabi niya, tapos maghintay kayo, magbantay. Di ba? Maupo, maghintay, magbantay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, maupo, maghintay, magbantay. Diba? Maupo kayo rito, ma'am. Lumayo siya ng kaunti, sabi dito, pagkatapos nagpatira pa at nanalangin, na kung maaari, wag nang sumapit sa kanyang oras ng paghihirap, nanalangin siya, ito yung mga, mga panalangin niya, at tingnan natin, nagbalik siya
At dinat niya nang natutulog ang tatlong alagad. Tulog. Maintindihan natin, pesak to, di ba mga kapatid? So, they are very tired. Hindi nagpepesak po yung mga ibang mga kapatid natin, no? Pero may Ramadan po sila. Yung mga iba, no? At yung mga Christian, ay meron naman po silang mga Christmas. Yon. It is a big celebration, no? At naulit-ulit. Tignan natin, sabi dito ni Jesus sa kanya, natutulog ka ba, Shimon? Shimon na yung tawag, hindi na Pedro. Di ba? Kasi every time na tinatawag siya ni Jesus, sa dati niya pong pangalan, nakikita ni Jesus yung dati po niyang pagkatao. Yun. Natutulog ka ba, Shimon? Sabi niya, asan na tayo? Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Minsan sa sa prayer meeting, maraming hindi nakakatagal kasi parang antok talaga siya. Antok. Diba? May pagkakataon pa nga na naghihilik na eh. 'Di ba? Hindi na i-off yung yung mic ng ating Zoom. Oh. Sabi ni Jesus sa kanya, isang oras lang, Shimon, hindi ka ba makapagbantay? Magbantay kayo, sabi niya. Manalangin kayo upang huwag kayong madaig sa tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Pero sabi ni Peter, hindi, malakas talaga ako eh, sabi niya. Kaya, hindi ako mananalangin. Isa sa mga downfall nitong si Peter, hindi niya binigyang halaga, di ba, yung pananalangin. Konti lang yung panalangin niya. He prayed too little. Konting-konti. Instead na, sabi na ni Jesus sa kanila, bantay kayo, manalangin kayo. Kasi sinabi na ipagkakanulo siya. Di ba? Sinabi niya na iti-turn over siya sa mga high priest. Pero, hindi na nalangin si Peter. Inuna niya yung kanyang pagtulog. Di ba? Pansinin mo ang isang mananampalataya na kulang sa panalangin. Babagsak at babagsak yan. Babagsak at babagsak. Pero pansinin mo yung isang tao na nagpapahalaga sa panalangin. Malakas yan, kapatid. Kahit ilang pang mga malalaking mga yung mga bomba, di ba, yung dumating, manginginig siya pero tatawag siya, di ba, sa Panginoon. Prayer is very important at hindi po yun pinangalagaan nitong si Peter. So no doubt na nung dumating po yung pagsubok sa buhay niya, tumakbo siya. Na naging coward siya. 'Di ba? Pinagkailan, sabi niya, 'di ba? Nakita natin dito na talagang tumindi yung kanyang pagkakaila. Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. 'Di ba? Si Peter po 'yun, mga kapatid. 'Di ba? Hindi niya nakayanan, 'di ba, yung kanyang kayabangan, 'di ba, sa harapan ng Panginoon. At ito rin si Peter, isa sa mga naging dahilan, 'di ba, ng kanyang downfall. He acted too fast, 'di ba, sa kanyang sarili. Yung hindi na niya inantay ang salita ng Panginoon. 'Di ba? Anong ginawa niya? Tinagbat sa Ilocano eh. Tinagbat na niya kaagad yung lapayag, 'di ba, ng high priest. Ay ng servant, 'di ba, ng high priest. Sino mang tao na hindi makikinig sa Panginoon, magkakaroon ng downfall. Tandaan po natin 'yan. No? Si Peter, mas matindi yung experience niya kaysa sa atin. Mas matindi yung testimony, 'di ba, ng kanyang buhay. Grabe yung kanyang na-witness, katulad po ng aking sinabi kanina. And yet, nakita po natin yung kanyang malakihang
downfall. How much more sa atin? Di ba na, alam mo yon, mas matindi, supposed to be, sa kapanahunan ko na ito, kasi sinabi ni Jesus, mas mapalad ang mga naniniwala sa kapanahunan na ito na hindi nakakita, di ba, sa mga miracles and wonders ng Panginoon. So the more, bakit nagkakaroon ng decrease sa mga churches? Bakit paunti ng paunti ang mga mananampalataya na malakas? Dahil kulang po sila sa pananalangin. Kulang po sila sa pakikinig. Instead na makinig sila sa salita po ng Panginoon, nagbababad po ang karamihan sa YouTube, sa Netflix. Ay, Cleopatra yung pinapanood ko, ha. Do not judge. History yun. Nagbababad sila sa mga maling gawain. Hindi sila nagbababad sa gawain ng Panginoon, kung kaya't nakikita po natin yung kanilang downfall. Sabihin nila, backslider talaga ako, sis. Bakit ka nag-backslide, sis? Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganon. Pero hindi nila nakikita na yung mga rason ng kanilang downfall ay yung kawalan din nila ng tunay na pagmamahal sa Panginoon. Tanungin mo nga yung iyong katabi, mga kapatid. Mahal mo ba ang Lord? Walang magkukulang sa taong magmamahal sa Panginoon. Sa ayaw at sa gusto natin, palapit ng palapit yung ating mga hakbang sa hukay. Sabi ko nga, di ba, kapag tumatanda pala yung isang tao, alam mo kung ano yung higit na mahalaga na lang sa kanya? Di ba? Yung kasi tayo, mga caregiver tayo, alam natin yung paghihirap ng mga matatanda. Alam natin kung ano yung kanilang mga kalagayan. Di ba? Hindi na yung mga, alam mo yung mga pinapangalagaan ng karamihan, yung mahalaga sa kanila. Alam mo yung mahalaga na lang sa kanila, yung, alam mo yun, maitawid na lang yung isang araw. Diba, yung malagaan sila, diba, ng mabuti. At kung mamatay man sila, marami po yung mga matatanda, they choose to die na lang. Diba? Tayo naman, tayo, alaga, diba? Hindi, gusto ko lang mamatay, sabi mo. May mga ganun, diba, na natagpo, sa buhay nating mga caregiver. Pero as you grow, habang tayo po ay tumatanda, naiintindihan natin na yung mga bagay pala na sinayang natin sa mga nakaraan ay hindi na rin pala siya mahalaga. Alam mo kung ano yung mahalaga? Yung tamang relasyon natin sa Panginoon. Kasi kung ano man yung mangyari sa atin, magkamali man yung isang part ng dugo sa ating katawan at pumasok sa ating utak at sa puso, handa tayo. Diba? Handa ka na ba? Sabihin mo nga sa yung nasa likod. Yun. Handa ka na ba? Yun. And last, mga kapatid, na naging sanhi ng downfall nitong si Peter. Alam mo kung ano yon? He followed too far. Diba nung hinuli na si Jesus, anong ginawa ni Peter? Sumunod siya, diba? Pero sa malayo. Sumunod siya pero sa malayo. Yung dating Peter na kasama ng Panginoong Jesus, pagdating sa ganitong klase ng sitwasyon na na-experience ng Panginoong Jesus, nagtatago na siya. Hindi pa nga siya makapasok doon sa path you're supposed to be. Pero sabi, kunento sa atin ni John, nakakilala niya yung high priest, kaya pinapasok itong si Peter. Medyo malayo na siya sa pagsunod sa Panginoon. No? The safest place, mga kapatid, in this life is near the Lord. Yun po yung pinaka-safest. Si Peter, lumayo siya eh. Kasi takot siya. Pero bakit anong ginagawa mo dyan, Peter? Bakit kasunod ng sarili? Gusto kong patunayan ang sarili ko eh.
na hindi ko iiwanan ng Panginoon. Pero iniwan niya. Di ba? Na ano siya, natakot siya, katulong lang yung nag-ano sa kanya nagtanong. Dalawang katulong yung isa, kamag-anak ng tinagpas niya ng tainga. Di ba? Yung kamag-anak nitong si Malcos. Ang layo niya. Ang layo na nga niya, mga kapatid, nakiupo pa siya doon sa mga tao na hindi niya kakilala. Hindi siya dapat nakaupo doon. Di ba? Saan siya dapat nakaupo? Kasama ng mga disciples, nananalangin. Di ba? Kasama ng mga disciples, nagpupuri sa Panginoon. Pero he chose to sit, di ba? Doon sa mga tao na hindi niya supposed to be kasama sa mga tagpupuna na iyon. Kaya no doubt, di ba na, alam mo yon, sila, kasama ka, di ba? Kasama ka. Di ba siya? Hindi ako kasama. Hindi ko talaga kilala yan. Grabing pagka, ano yun anong tawag doon? Pagkaila. Hindi ko talaga kilala yan. Hanggang sa, sabi niya, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Diba? Tumindi na ng tumindi. Kasi supposed to be you are not there, Peter. Diba? Bakit ka nandidiyan sa mga tao na hindi naman nagmamahal sa Panginoon? Bakit sinasayang mo yung oras mo na supposed to be you are serving God through prayers, you are serving God through your praise and worship. Pero pinili niya, he wanted to boast about yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. At tumilaok po yung manok. No? Yung idea na may manok si San Pedro sa kaitaasan, mga kapatid, I don't know kung saan nila kinuha yon, na bawat may papasok, ititilaok yung manok. No? Di natin alam, baka may ganito, baka nanaginip yung mga nagsasabi nito. No? Pero wala po yung katotohanan. No? Yung pagtilaok po ng manok ay hudyat ng 3 beses na pagkakailan itong si Peter, di ba, sa Panginoon. But this is the good news, he was restored. Alam mo yun, he was restored. Hindi siya katulad nitong si Judas na nung nanlumo siya, nung nanangis siya, anong ginawa ni Judas? Nagpatiwakal. Nagpatiwakal siya, hindi niya kayang i-contain, di ba, yung ginawa niya sa Panginoong Jesus. Hindi niya yun kinaya. Pero itong si Peter, nanangis po siya, nanlumo po siya, pero bumalik po siya, di ba, sa Panginoon. Kaya nung nag-resurrect ang Panginoong Jesus, pumunta siya, naghanda siya ng breakfast, di ba, naalala natin, naghanda siya ng breakfast doon sa Galilee. Kaya si Pastora kanina, inutusan ko magtimpla ng kape. Sabi niya, ba't ako magtitimplahin? Sabi, kasi Pastora ka si Jesus nga naghanda ng breakfast, sabi ko. Kaya, nagtimpla siya. Ano lang yun. He was restored. Ilang beses? 3 times din. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Feed my sheep. Peter, do you love me? Sabi gano'n, yes Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Inulit-ulit ni Jesus, Peter, do you love me? Yes Lord, you know everything. You know that I love you. Feed my sheep. At siya po, si Peter, na nag-preach sa araw, sa day ng Pentecost, 3,000 people was saved. He was restored. He was restored by the Lord. Hindi siya lumayo sa Panginoon. Nagkamali siya, pero bumangon siya. Diba? Hindi niya ipinagkaila niya po yung Panginoon, pero pinagsisihan niya. Inayos niya yung kanyang sarili. Kaya kung babasahin po natin yung 1 and 2 Peter na kanya pong sinulat,
mai-encourage po tayo to continue, di ba, yung journey po natin sa Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, salamat po, O God, na si Peter ay picture, Panginoon, ng marami sa amin, O God. Nagkamali po kami, Panginoon. Ipinagkaila po namin kayo, O Diyos, sa amin pong mga buhay. Dumating, O Diyos, ang mga panahon na hindi po namin kayo pinili, O God. Hindi po namin kayo pinaglingkuran, Panginoon. Pero salamat, O Diyos, na kayo po yung Diyos na nagre-restore, O God, sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin ang mensaheng ito, O Diyos, ay tunay na maging encouragement, Panginoon. Tunay na piliin ng bawat isa po sa amin na paglingkuran kayo, O God. Na mahalin kayo, O Diyos, at ialay ang aming buhay sa inyo. Sa inyo po lahat ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.